material na mag-absorb energy prior to breakage. I mean, the more ductile ang mga building, the more siya nag-sway, less likely siya nga ma-collapse na yun. So, kung less ductile ang mga building, meaning the more siya ka naging brittle, pag sway niya, laban-laban, makrack ang building din or makollapse. So, each framing system class may aras na sa ilang level of ductility. And that is measured through your inherent strength factor R, or add mo niya siya also sa inyong table 208. Okay? Open yung table 208. For table 208, okay, let's say for a special or SMRF, special movement resisting frame na concrete, ang aton na inherent factor is 8.5. Okay, kung intermediate is 5.5, kung ordinary is 3.5. Explain na later na kung mas more seismic resistant ang building nimo, mas nakuha ang iya nga R. Kung lesser siya, mas nubo ang values ng imo nga R. Kaya ang next natin is, dali natin introduce ang static force procedure natin. So for our design loads, for earthquake loads, we will be using only one method, which is the static force procedure, or ang section 208.5.2. So for our design base shear, okay, as mentioned earlier, ang total lateral force, ang sum nila, nag-aggregate for floor level nimo, this is the design base shear, and this is acting always at the base natin or sa ground mismo sa building. So as per code natin, ang design base shear shall be computed using this equation. Ano nga si sabi? Diba this is the seismic response coefficient, si I, importance factor, si T, this is a structure period, si R, this is the inherent strength factor niya. Try to observe ang values sa ordinary na special moment frame compared kay special na moment frame. Diba si special is 8.5, si ordinary is 3.5. Meaning, kung special ang imo nga moment frame, it will yield to a lower value of base shear. Kung ordinary ang imo nga moment frame, which is magamay yung values ang R nimo, it will produce a higher value sa design base shear. Pag nakas masulod ang type of structural system ang i-apply mo sa imo nga design base shear. Ang common pattern dito is si W. The W is the seismic dead load. Kung anong influence ang imo nga frame na nagkakaroon nga dead load, that is the ratio sa atong design base shear. For short, ang atong class ng earthquake load is always directly proportional sa amount of dead load na exist sa imo nga building. The higher ang imo nga, or the bigger ang imo nga dead load, the higher man also ang imo nga design base shear. Di ba, for the reason na mas bugat siya, kung mag-iyong ground, mas dako ang imo nga lateral displacement, mas dako ang imo nga lateral displacement, mas dako ang imo nga lateral forces. Okay, siyempre, ilan siya class na value, may limit man na. So, ang imo nga total design base shear did not exceed the following. And take note, ratio man sa also sa seismic dead load. Okay? Then, kung may maximum, diba, shall not exceed the following. Meaning, this is the upper limit or the V max natin. Okay? And the total design base shear shall not be less than the following. So, this is the minimum base shear, factor dapat sa seismic dead load. And for zone 4, okay, the total base shear shall not be less than sa among nga value. Ang inyong building is located at zone 4. Okay? Naalingan pa size rin. Kaya ini class ng mga value sa product nila or sa ilang nga sumamon. Okay? These are called seismic coefficient. Okay? On average class, napapanasa ko na next to before, si Sir Lamson, tigulang na siya, nag-retire na siya. Abal niya, based on his experience sa pag-design, ang base shear kung sa isa ka building, range around 15 to 30% sa total dead load sa building. Meaning, ang imo niyang mga value, these are all less than 1. Kaya ratio lang, ang imo nga base shear is just a ratio sa imo nga design seismic nga dead load. Meaning, ang total dead load nimo, mo ng certain percentage, so that will become your design base shear. Okay? Kasi siya
siya, this is the seismic coefficient for the side base shear. This is the seismic coefficient for the minimum side base shear. Sorry, for the maximum side base shear. This is the seismic coefficient for the maximum side base shear. And this is the minimum, maximum, minimum, and minimum for the zone 4 natin. Doon ka sa CV. Ibang CV, this is the seismic response coefficient. Then siya based sa CV ganit, based on the near source factor na natin na seismic zoning. Ang I is yung pinaka-first na consideration, which is the importance factor. Ang R is based on the structural framing system. And ang ating W is na suma na kung abi natin coming from our dead loads. So, anong pag-modeli na term? We have our structure period. Okay. Doon mo last time, we discuss na siya. Na kung mag-sway ang building natin. Okay, if this is the starting point. Okay. Ang total time na mag-sway di siya, kapag today, magbalik di siya sa iya nga starting point, that is the structure period natin. And we can use approximated values, okay, from our section 208.5.2.2. So, ang value sa ating structure period, this is time na. Okay? Shall be determined using isang duwa ka method. So, we will use only method A. So, for buildings, or for all buildings, the approximated value ng isang ating ng period may be used using sa following equation natin. So, we have C sub T multiplied by H and raised to 3 over 4. On sa CT, definition, symbols, CT. Ang CT meaning CT, C sub T. Numerical coefficient for meaning, wala siya sa specific na description. Ginagamit lang din siya as a coefficient to represent the behavior ng period for each type of framing system. For steel na MRF, 0.0853. For RC na MRF, centrically braced frame, so is 0.0731. And for all other type of framing system, we will use 0.0488. Constant. Note ang end glass, independent ng duwa, iba si mga bala mga kinanglan yung MRF siya at brace frame din, independent ng duwa. Meaning kung MRF siya, automatic 0.0731. Kung brace frame siya, may centric bracing, automatic 0.0731. Iba sila ng mga bala mga kung MRF, kinanglan yung positive, hindi, independent ng duwa. Ano ka brace frame, lugang ko lang. Gamay lang ang idea. Natuglo ko na siya sa steel. Hindi ko siya share kasi may mga bracing class, mga chevron type, may mga bracing. May mga displama justify man ano sa mga eccentric bracing versus sa concentric bracing. Magambal ka class eccentric bracing. Okay, this is an example of eccentric bracing. Inverted B, ng B-type. Pagpasa sa imong lateral, hindi ba matransmit siya pati. Tapos, paglabot sa beam, diretso sa kay bracing, pasa na kay column, hata sa dalo. Kasi madali. Pag abuse ng imong lateral force, okay, decisioning, hato isa, pasa din, depende ng mga lateral load pad. So, paano mo siya mahambal na eccentric siya? Kaya may mga design class sa mga steel framing system na ang ilang bracing is may discontinuity. Pagpasa sa imo nga force, di ba, ma-flow din. Kaso, before yung mahatag sa block, may certain portion din na siya ma-resist na isang imo nga lateral force. Meaning ang imo nga beam na supposedly ma-carry lang sa flexural stresses. Natabo, nag-carry siya, flexure plus axial stress. So matabo, ang iya din na stresses is greater than sa expected niya nga stresses. So, pag-transmit niya sa inyong axial force nimo, may possibility na mag-una niya siya collapse before sa bracing. Anong reason? Kaya para during strong earthquakes, si bracing ang last na ma-fail. Kaya nga, kung wala ka na sa bracing, wala ka ma-resist ang imo nga earthquake loads. Na may mga reason behind sila, gusto nila last si bracing ma-fail. Eh, yung sisili. Meaning, maunang fail si beam, mahimo di siya plastic hinge, meaning malunay siya. Kaya unlike kasi concrete ya, mag-fail si concrete doon na yun. Si steel ya, di ba may stages? May yielding ka, may elastic stage ka, kag may inelastic stage.
So pag yield niya, maunat na, meaning mahimo siyang plastic hinge, wala siya nag-collapse, meaning may signal ka na nga manog-collapse ang building prior to mag-exit sa building. Okay? Kung hindi press ni eccentric at ni concentric. Lahat pa, yes, mag-yes, okay, eccentric. Okay. And last, vertical distribution. Di ba na, ang equation na ginahatag ta is the design base shear. So we need to distribute ang ining base shear acting on each floor level natin. Okay, anong next na mo, brahon? If ang aton na frame is may ara sa mga lateral force, diba na masulod ang aton na structural analysis. Kasi mo sa wind load natin, kasi wind load ta, may mga uniform load ta. So masumat ang iyang external reaction, masumat ang iyang mga internal reactions. So for our quick loads, we need to distribute ang base shear acting at each floor level para masumat naman ang aton nga external reaction at ang aton nga internal reactions. Okay? O, paano mag-distribute? So, ang total, di ba, sa sum of all forces natin, meaning ang FID, this is the story shear. May pa kung mag-term introduce ha. Sa story shear, this is the amount of shearing force acting at each story, or amo ni siyang aton nga equivalent na horizontal force acting at each floor level. Okay? So isam mo na siya halin sa second floor nimo going to the top floor. Pero ang aton nga modeling sini, we will have a concentrated force F sub T. Okay? So in addition to no, sa imong distribution of forces, may dugang na pagiti ko nga F sub T. Oh, anong purpose nito? This is called as the whiplash force. Kinabla pa mag-sway ang building, kung hinay siya, tapos mauna siya balik, di ba mahabyog siya. Okay? Kung dasig siyang iya pag-sway, wala ka whiplash. Pero kung hinay siya, di ba pag-sway din, ang ground masugod balik din, tapos i-habyog yan. So that is the equivalent na whiplash force in you. And this is a function sa aton na period, sa aton na base shear. Pero, wala ka kung sa whiplash force if FT need not exceed 0.25 your base shear and may be considered as zero if ang structure period mo is 0.7 seconds or less. Meaning, kung dasig lang ang imong pag-sway sa building, wala ka whiplash. Pero kung hinay, di ba mabilin siya, makabyog siya. So that is the additional na force sa topmost levels ng imong building, or this is the F sub T. In addition sa distribution sa forces. Kunin iya nga. So let's have a short break. Tayo na 30 minutes. Until 3:30 balik na. Ay, super. 3:30. So, our next round. Okay, you can take your break.